Mga kababayan, ngayong pumasok na ang buwan ng Oktubre, isang napakahalagang balita ang nais kong ibahagi sa inyo, lalo na sa ating mga nakatatanda, na patuloy na umaasa sa tulong ng pamahalaan. Usap-usapan ngayon ang ilalabas na Universal Social Pension para sa mga senior citizens. Isang programang matagal nang hinihintay at nayo'y sinasabing magiging tulay upang maibsan kahit papaano ang bigat ng gastusin sa pangaraw-araw. Pero ang tanong, handa na ba talaga ang sistema? At higit sa lahat, malinaw ba ang schedule kung kailan ito matatanggap ng ating mga lolo at lola? Kung ikaw ay nasa edad 60 taon pataas, siguradong naramdaman mo na ang hirap ng panahon, mataas na presyo ng bilihin, walang kasiguraduhan sa kita at lumalaking pangangailangan sa medisina. Sa puntong ito, ang bawat pisong ibinibigay ng gobyerno ay napakalaking bagay. Ang Universal Social Pension ay idinisenyo para tugunan ng matagal ng panawagan ng mga nakatatanda na wala ng sapat na pinagkukunan ng kita, lalo na yaong walang pensyon mula sa Raya o CS. Hindi na ito bagong diskusyon. Matagal na itong ipinaglalaban ng mga sektor ng senior citizens at ng ilang mambabatas. Ngunit ngayong Oktubre tila unti-unti nang nagiging kreto ang dating pangako. Subalit hindi maiiwasan ang kalituhan. Maraming senior citizens at kanilang pamilya ang nagtatanong kailan ba talaga ito ilalabas. Pare-pareho ba ang matatanggap ng lahat at saan kukunin ang pondong ito? Ang ilan umaasa na agad-agad ay makukuha na ang tulong, samantalang ang iba ay nag-aalinlangan. Iniisip kong ito'y isa na namang pangako na maaring maantala o mauwi sa wala. Ang katotohanan ayon sa opisyal na impormasyon ay nakasaad na sisimulan ang implementasyon ngayong buwan ng Oktubre. Ngunit hindi ito sabay-sabay na maipamamahagi sa lahat ng senior sa buong bansa. May mga rehiyon na uunahin, batay sa kakayahan ng lokal na pamahalaan at sa bilis ng pagproseso ng mga dokumento. Kung titingnan natin ang datos mula sa Philippine Statistics Authority, tinatayang higit 80 milyong Pilipino ang naninirahan sa bansa at mahigit 6 na milyon dito ay senior citizens. Hindi biro ang numerong ito. Kaya kung lahat ay tatanggap ng pensyon mula sa pamahalaan, malinaw na napakalaki ng budget na kakailanganin. Isang halimbawa, kung bawat senior ay tatanggap ng PH 5,000 buwan-buwan, aabot ito ng mahigit 30 bilyong kada taon. Kaya naman hindi katakataka na maging masusing usapin sa Kongreso at sa Department of Budget and Management kung paano eksaktong pupuntuhan ang Universal Social Pension. Ngunit bakit mahalaga ito? Isipin natin ang isang simpleng halimbawa. Si Mang Ernesto, isang dating driver ng jeep na tumigil sa pamamasada matapos magkaedad at magkasakit. Wala siyang laaghulog nung siya'y nasa tamang edad para mag-ipon. Ngayon, umaasa siya sa maliit na padala ng anak na nasa probinsya at sa paminsan-minsang tulong ng kapitbahay. Kapag dumating ang Universal Social Pension, magkakaroon siya ng kahit maliit na halaga na tiyak at regular. Magagamit niya ito para sa gamot, bigas o kahit pamasahe papunta sa health center. Para sa mga tulad ni Mang Ernesto, napakalaki ng epekto ng ganitong programa. Ngunit hindi lang mga walang pensyon ang nakikinabang. Sa maraming barangay, ang mga senior citizens ang nagiging takbuhan ng mga apo kapag gipit ang pamilya. Marami ang tumatanggap ng maliit na ayudang pera at ibinabahagi pa ito sa mga anak at apo. Kaya kung tutuusin, hindi lang ang mismong senior citizen ang nakikinabang, kundi pati ang buong pamilya. Ang Universal Social Pension ay nagiging dagdag na safety net para sa kabuuan ng sambahayan. Gayunpaman may mga kritisismo rin. Ang ilan ay nagsasabing hindi sapat ang halagang ipamamahagi, lalo na kung 5,000 lang kada buwan. Kung ikukumpara sa akwal na gastusin ng isang senior citizen, gamot, kuryente, pagkain at paminsan-minsang bayarin sa doktor, halos kapiranggot lamang ito. May mga ekonomistang nagsasabing kailangan ng mas malawak na reforma, hindi lamang pamimigay ng pensyon, kundi pagsasaayos ng health system at subsidyo sa presyo ng gamot. Totoo, walang pensyon ang makapupuno sa lahat ng pangangailangan kung mataas pa rin ang presyo ng maintenance medicine. Bukod pa rito, ang schedule ng pamamahagi ngayong Oktubre ay malinaw na hamon. Sa mga nakaraang taon, ilang ayuda mula sa YAGE at iba pang ahensya ang napatunayang naantala dahil sa mabagal na sistema ng pagproseso at paminsan-minsan ay dahil sa korupsyon. Marami sa mga senior citizens ang napipilitang pumila ng maaga sa mga covered court o barangay hall, dala ang kanilang mga upuan at nagbabakas sakaling matawag ang pangalan sa listahan. Ang ilan hindi na nakapaghintay at napagod na lamang sa kakapila.
Kaya naman napakahalaga ng malinaw na kalendaryo at mekanismo para maiwasan ang ganitong klase ng kalituhan. Ngayon, pag-usapan natin kung paano nga ba ito ipapamahagi. Ayon sa panukalang schedule, magsisimula ang pamamahagi sa mga piling rehiyon kung saan nakumpleto na ang listahan ng mga kwalipikadong senior citizens. Ito ay gagawin sa pamamagitan ng mga local government units katuwang ang Department of Social Welfare and Development. May ilan namang lungsod na nagsasabing isasama nila ang pensyon sa pamamagitan ng cash cards upang mas madali at hindi na kailangang pumila pa sa barangay hall. Gayunpaman, hindi lahat ay may access sa bangko kaya asahan pa rin na sa maraming lugar ay personal na ipamamahagi ang cash assistance. Kung tatanungin mo ang mga senior citizens mismo, ang pinakapangunahing hiling nila ay hindi lamang ang halaga kundi ang katiyakan. Para sa kanila, mas mahalagang alam nila kung kailan at paano matatanggap ang pensyon kaysa sa walang kasiguraduhan at puro pangako lang. Sa madaling salita, hindi sapat ang pag-anunsyo ng gobyerno. Kinakailangan itong maging consistent at transparent sa pagpapatupad. At dito pumapasok ang papel ng mamamayan. Bilang mga anak, apo o kaibigan ng mga senior citizens, tungkulin din nating tulungan silang maging updated. Maraming lolo at lola ang walang access sa social media o internet. Hindi nila kayang sumubaybay sa mga press release o Facebook post ng Yesle. Kaya nasa atin ang responsibilidad na ipaalam at ipaliwanag ang mga balita. Huwag nating hayaan na dahil sa kakulangan ng impormasyon, may mga senior na hindi makakuha ng kanilang karampatang pensyon. Higit pa ran, mahalaga ring bantayan ang sistema. Kung may mga anomalya o maling listahan, dapat itong isumbong agad. Dahil kapag may hindi karapat-dapat na nakalista, ang epekto ay may matatanggal na tunay na nangangailangan. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan limitado ang pondo, bawat pisong naililihis ay may katumbas na